Pagkagising ni Zuliao ay agad itong nagtanong kay Ding Yiying kung nasaan daw siya ngayon. Natuwa naman si Ding Yiying sa paggising nito, talagang nakakamangha nga raw ang Grey Nest Life Pool's water dahil nawala na rin ang malaking sugat na nasa dibdib nito. Nagulat si Zuliao nung sabihin sa kanya ni Ding Yiying na kinaharap daw ni Zofan ang pagsubok ng Grey Nest Life Pool para iligtas siya sa bingit ng kamatayan. Napapaisip ito kung paano niya raw mapapasalamatan ang ating bida. Eksakto naman na lumabas si Zofan at ang Heavenly Sword sa pinasukan ng mga itong lagusan. Natuwa ang ating bida noong makita nito na magaling at malakas na ulit si Zuliao. Sinabihan naman ng Heavenly Sword ang magkakaibigan kung bakit doon pa raw ang mga ito nagdadramahan, kung magaling na nga raw ang kasamahan ng mga ito ay maaari na nga raw silang umalis. Bilisan na nga raw ng mga ito ang pag-alis para hindi na maabala ang kanyang pagpapahinga. Matapos marinig ang mga sinabi ng Heavenly Sword ay nagpasya na ngang umalis ang tatlong magkakaibigan. Pagkalabas nila ay doon na nagsabi ng saloobin si Ding Yiying, simula umpisa nga raw ay hindi man lang sila pinakitaan ng guardian ng magandang impression, hindi na nga raw siya babalik doon kahit kailan. Sinabi naman ni Zofan na medyo pala kaibigan naman daw ang guardian, may pagkamahiyain lang daw ito. Napatanong tuloy si Ding Yiying sa ating bida kung bakit daw nito ipinagtatanggol ang guardian. Sa loob naman ng kuweba ay naisip ng Heavenly Sword na naging maingat nga raw si Bukyofeng sa pag-akyat nito sa posisyon at kapangyarihan, pero sigurado nga raw siya na hindi nito inaasahan na may darating na isang genius na gaya ni Zofan sa loob ng Mercenary Association. Ipapaubaya na nga raw niya sa ating bida ang lahat, sana nga raw ay mapigilan nito ang ilan sa mga parte ng plano ni Bukyofeng. Habang pabalik sa elite training camp ay puno ng kumpiyansa ang ating bida, hindi niya nga raw bibiguin ang kanyang Heavenly Sword Senior. Sa loob ng elite training camp's plaza ay nakapila ang napakaraming Starfall Warrior na katatapos lang sa kanilang ginawang misyon. Natuwa si Donse dahil sa wakas nga raw ay malapit na silang matawag, pagkatapos nga raw nilang ipakita ang resulta ng kanilang hunting mission ay maaari na raw makapag-apply si Hitan ng mga misyon para maging isang novice warlord. Naisip ni Hitan na hindi niya raw akalain na matapos ang 2 araw niya sa elite training camp ay magagawa na niyang makapag-breakthrough sa Brigadier Warlord Realm o Peak Advanced Starfall Warrior, nangyari nga raw ito nang dahil sa tulong ni Zofan. Napaisip din si Hitan kung ano na raw kaya ang nangyari sa War God Preparation Exam ng ating bida, pero kung ikukonsidera niya nga raw ang lakas nito ay malamang na wala naman sa kanyang mangyayaring masama. Inireport na ng tatlo ang resulta ng kanilang misyon. Ipinakita rin nila sa isang lalaki ang bahagi ng katawan ng napatay nilang halimaw. Binanggit din ni Donse at Siang Han na maaari na raw makakuha si Hitan ng mga misyon para maging isang novice warlord. Natuwa ang lalaki at binati si Hitan sa pag-breakthrough nito. Maayos na sana ang lahat pero may bigla na lang dumating sa Elite Training Camp's Plaza. Ang mga dumating na ito ay mga miyembro ng law enforcement ng Mercenary Association. Nagsalita ang isang lalaki na nagngangalang Mohai at tinawag ang mga pangalan ni Donse, Hitan at Siang Han. Inire-report niya nga raw ang tatlong ito sa ginawa ng mga itong pagpatay sa kanyang kaibigan na si Kung Zuo at sa pagnanakaw ng mga ito sa pinatay nitong halimaw. Nagtanong si Siang Han sa dumating na si Mohai kung ano raw ang mga sinasabi nito, si Kung Zuo pa nga raw ang nang-iwan sa kanila noong mga panahong nalagay sila sa panganib. Ipinarinig ng lalaking ito sa lahat ng tao na nasa paligid na siya raw si Mohai at isa raw siyang law enforcement officer. Ang kaibigan niya raw na si Kung Zuo ay isang brigadier warlord at inimbitahan daw ito ng tatlo para sumali sa gagawin ng mga itong training camp mission. Pero imbis na magbalik ang mga ito ng magkakasama ay ang tatlong ito lang daw ang nagawang makabalik doon. Sinabi rin ni Mohai na pag-isipan na lang daw ng lahat ang kanyang sasabihin. Paano nga raw nagawa ng tatlong ito na makabalik doon ng ligtas, gayong binubuo lang ang mga ito noon ng tatlong advanced warlord at isang brigadier warlord. Kung sa normal nga raw ito ay dapat sugatan ang lahat ng mga ito matapos nilang makipaglaban sa isang malakas na Grey Nest Large Bear. Ngayon nga raw na hindi nakabalik si Kung Zuo, ibig sabihin daw noon ay tinraidor o ginawa ng mga itong sakripisyo ang kanyang kaibigan habang nakikipaglaban ang mga ito sa halimaw. Agad namang umalma si Hitan at sinabi na paninirang puri raw ang mga ibinabato sa kanila ni Mohai. Sinabi rin ni Siang Han na wala raw katotohanan ang mga sinabi nito, dahil kabaliktaran pa nga raw ang nangyari.
Nakialam na rin ng instructor na si Zhang Pan at sinabihan ang tatlo na wag na raw ang mga itong magpaliwanag. Inutusan na niya ang mga isinama nilang tauhan na dakipin na raw ng mga ito ang tatlo para maumpisahan na nila ang investigasyon. Sinabi ng isang lalaki na hulihin na nga raw muna nila ang grupo ni Nahitan, kapag totoo naman daw ang sinasabi ng tatlong ito ay mabilis lang din silang mapapawalang sala. Naisip ni Mo Hai na kahit nga raw namatay si Kung Zhuo, kahit papaano ay napapakinabangan pa rin daw nila ito. Magagamit nga raw nila ang pagkamatay nito para idiin ang grupo ni Nahitan. Naisip naman ni Zhang Pan na wala raw importansya sa kanya si Kung Zhuo, wala nga raw siyang pakialam sa pagkamatay nito. Pero kailangan pa rin daw niyang humarap doon para makakuha siya ng simpatsya at nang sa ganoon ay madagdagan pa ang kanilang mga kaanib. Napapaisip din si Zhang Pan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik doon si Xu Ji, sa mga oras na itong araw ay dapat natapos na ang naganap na War God Preparation Exam. Malapit na nga raw isagawa ng kanilang boss na si Bu Qiufeng ang mga pinaplano nito, kaya kailangan na niya doon si Xu Ji para maitulong niya dito ang mga kailangan nitong gawin. Umalma ang dinadakip na si Xiang Han at sinabi na wala raw katotohanan ang mga paratang sa kanila ni Mo Hai. Si Kung Zhuo pa nga raw ang kauna-unahang tumakbo noong makita nito kung gaano kalakas ang nakaharap nilang halimaw, kaya hindi raw nila ito nakasama sa pagpatay sa Grey Nest Large Bear. Bago nga raw sila pumasok sa natapos nilang misyon ay mga advanced warlord pa lang sila, nakarating lang silang lahat sa Brigadier Warlord habang nakikipaglaban sila sa pinatay nilang halimaw. Sinabihan ni Mo Hai si Xiang Han na kung totoo nga raw na mga advanced warlord pa lang sila bago nagsimula ang misyon at totoong tumakbo si Kung Zhuo para iwan ang mga ito, paano nga raw naging posible na magagawang mapatay ng tatlong advanced Starfall warlord ang isang D-rank monster king na Grey Nest Large Bear? Sinabihan ni Mo Hai si Xiang Han na hindi raw makatotohanan ang sinasabi nitong kasinungalingan, nararapat nga lang daw ang mga itong magbayad sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Pinaliwanag ni Hita na totoo nga raw na sa lakas nilang tatlo ay napaka-imposible nilang mapatay ang isang D-rank monster king na Grey Nest Large Bear, pero noong mga oras na yun nga raw ay tinutulungan daw sila ng isa pa nilang malakas na kasama. Sinabi ni Hita na ito nga raw ang magpapatotoo para sa kanilang mga alibay. Sinabihan ni Mo Hai si Hita na ngayon nga raw ay nagawa pa nitong makapag-imbento na may iba pang taong nakasaksi. Kung totoo nga raw na may iba pa ang mga itong kasama, nasaan na raw ito ngayon? Sino nga raw ang tao na tinutukoy na mga ito na kayang magpatotoo sa kanilang mga paliwanag? Lahat ng tao sa loob ng Elite Training Camp's place ay nakatuon ng atensyon sa nagaganap na hulihan, kaya nagulat ang lahat ng mga ito noong may bigla na lang nagsalita at sinabi na maaari raw siyang tumstigo sa tatlong inaakusahan. Ang pinakanagulat sa lahat ay ang instructor na si Zhang Pan, nagtataka siya kung bakit buhay pa raw ang ating bida. Pagkapasok ni Zhou Fan ay agad nitong sinabi na pwede raw siyang tumestigo na iniwanan nga ni Kung Zhuo ang mga kasamahan nito bago pa man ang mga ito mapalaban sa Grey Nest Large Bear. Binanggit din ni Zhou Fan na siya raw ang tumulong kina Hitan sa pagpatay sa halimaw, at noong matalo daw nila ito ay saka naman nagbalik si Kung Zhuo para subukan silang patayin at nakawin ang napatay nilang halimaw. Naisip ni Instructor Zhang Pan na kung buhay daw si Zhou Fan, isa lang daw ang ibig sabihin nito, malamang ay patay na ngayon ang estudyante niyang si Xu Ji. Naguluhan ang mga taong nakikinig kung totoo ba raw ang sinasabi ng ating bida, pero mukhang hindi rin daw kapanipaniwala ang testimonya nito. Ang nakalaban nga raw ng mga itong Grey Nest Large Bear ay isang D-rank king monster. Kung totoo nga raw na tumakas si Kung Zhuo, sa bata nga raw ng ating bida ay mukhang wala rin ito masyadong maitutulong sa pagpatay sa nasabing halimaw. Nangamba si Zhang Pan dahil nag-uumpisa na raw mahati ang opinyon ng iba, hindi na niya nga raw dapat hayaan na makapagsalita pa si Zhou Fan. Ngayon nga raw napatay na si Xu Ji, ibig sabihin daw noon ay nabisto na rin ang ginagawa nilang pagpatay sa mga lumalahok sa War God Preparation Exam. Dapat nga raw ay mapatahimik niya agad ito bago pa nito maikalat ang kanilang sikreto. Shoutout kay Idol Jeffrey Erubel sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Nagsalita na si Zhang Pan at sinabihan si Zhou Fan nang ito raw ang pinaka nakakaduda sa lahat. Huhulihin niya nga raw ito at siya mismo ang mag-iimbestiga dito. Sa kagustuhan ni Zhang Pan na patahimikin ng ating bida ay agad itong naghanda at gumamit ng skill na tinatawag na Shadow Wolf's Bite. Nagtaka naman ang mga taong nanunood kung bakit bigla na lang nagpaumpisa ng laban ng rank 1 instructor na si Zhang Pan.
Bakit nga raw ito naglabas ng sandata kung balak lang nitong hulihin ang ating bida? Nagsalita si Zhou Fan at sinabi na inaasahan na rin daw niya na gagawin ito ni Zhang Pan, kagayang-kagaya nga raw nito ang estudyante nitong si Xu Ji, parehas nga raw ang mga itong nakakasuklam na tao. Sinabi rin ni Zhou Fan na may isa lang daw siyang tanong para kay Zhang Pan, tingin ba raw talaga nito ay magagawa siya nitong mapatay sa harap ng karamihan. At dahil nauna nang naglabas ng sandata si Zhang Pan, umatake na rin ang ating bida para protektahan ang kanyang sarili. Sa pag-atake niyang ito ay agad niyang ginamit ang kanyang War God rank skill na Intersecting Blade Dance. Habang nakikipaglaban ay naisip ni Zhang Pan na mahusay nga raw ang ating bida, pero mukhang may mali raw sa lakas nito. Mukhang hindi lang daw ito isang novice warlord gaya ng nakalagay sa identification card nito, mukhang isang araw itong intermediate Starfall warlord. Tinanong ni Zhou Fan ng instructor na si Zhang Pan na hindi ba raw dapat ay huhulihin lang siya nito para maimbestigahan. Bakit nga raw parang gusto na siya nitong patayin kahit nasa harap pa sila ng karamihan? Nakuha ng ating bida ang simpatsya ng mga taong nanunood, isang araw instructor at advanced warlord si Zhang Pan, hindi nga raw sila makapaniwala na sinusubukan nitong patayin ang batang kalaban nito. Bukod sa pagpuna ng mga ito sa ginagawa ni Instructor Zhang Pan ay namangha rin ang mga ito sa taglay na lakas ng ating bida. Nagagawa nga raw nitong tumanggap ng pag-atake mula sa isang warlord, mukhang may katotohanan nga raw pala ang sinabi nito na katulong siya sa pagpatay sa Grey Nest Large Bear. Naisip ni Zhang Pan na hindi na nga raw maganda ang kanyang sitwasyon, hindi na niya raw dapat hayaang mabuhay pa si Zhou Fan. Sinabihan ni Instructor Zhang Pan ang mga isinama niyang tauhan na sabay-sabay na raw nilang atakihin at pabagsakin ang kanilang suspect. Agad na nagsisunod ang napakaraming tauhan sa ipinag-utos sa kanila ni Zhang Pan, pasimple ring sinabi sa kanila ng instructor na patayin daw ng mga ito ang ating bida. Pero hindi na naituloy ng mga tauhang ito ang pag-atake noong bigla na lang silang nakaramdam ng isang napakalakas na kapangyarihan. Nagtataka sila kung ano nga raw ito, bakit nga raw bigla na lang silang nakaramdam ng isang nakakakilabot na aura. Maging si Instructor Zhang Pan ay hindi na rin naigalaw ang kanyang katawan, nangangamba na siya dahil mukhang alam na raw niya kung sino ang nagpapakawala ng aura na ito. Nagtanong ang dumating na expert kung ano raw ang nangyayari, bakit nga raw napakaingay doon. Ang dumating na ito ay isang War God expert at ang Elite Training Camps Director na si Du Qing. Kasama rin nito ang kanyang mga tauhan pati na rin sina Zhu Liao at Ding Yiying. Naisip ni Zhou Fan na ito raw pala si Director Du Qing na naulit sa kanya ng kanyang Heavenly Sword Senior, ito nga raw ang may kontrol ng pamamahala sa Elite Training Camp. Mas lalong nangamba si Instructor Zhang Pan noong makita nito na buhay pa rin daw pala si Ding Yiying, mas lalo nga raw lumala ngayon ang kanyang sitwasyon. Sinabi ni Ding Yiying sa kanyang uncle na si Du Qing na may gusto raw siyang ipaalam dito. Ang estudyante nga raw ni Instructor Zhang Pan na si Xu Ji ang sikretong pumatay sa napakaraming War God Preparation Examinees. Nagulat naman ang lahat ng tao na nakarinig sa inilahad ni Ding Yiying, hinding-hindi nga raw makatao ang ginawa ng mga itong pagpatay sa mga lumalahok sa War God Preparation Exam. Nagalit si Director Du Qing noong marinig niya ang inireport ni Ding Yiying, tinanong niya si Instructor Zhang Pan kung ano raw ang masasabi nito sa narinig nitong paratang. Huwag nga raw nitong sabihin na naggagawa-gawaan lang ng istorya ang estudyante ni War God Yi Shen. Agad na lumuhod si Instructor Zhang Pan para humingi ng tawad kay Director Du Qing, kasalanan niya nga raw kung bakit hindi niya naturuan ng maayos ang kanyang mga estudyante. Pero wala raw siyang ideya sa ginagawang pagpatay ni Xu Ji sa mga War God Preparation Examinees. Humingi ulit ng tawad si Instructor Zhang Pan kung hindi niya man daw nagabayan ng maayos ang lahat ng kanyang mga estudyante. Naisip ni na Zhou Fan, Ding Yiying at Zhu Liao na talagang napakahusay raw tumanggi ni Zhang Pan, nakaisip nga raw agad ito ng dahilan para hindi agad siya maparusahan. Sinabihan ni Director Du Qing si Mo Hai na ginamit raw nito ang Law Enforcement Team's Specialized Authority para akusahan ng iba nilang trainees, binalak rin daw nitong mang-aresto ng dahil lang sa pangsarili nitong kagustuhan, ang mga ginawang itong araw ni Mo Hai ay maituturing na bilang isang krimen. Mas lalong matindi pang araw ang matatanggap nitong parusa dahil sa miyembro ito ng law enforcement team, tinanong ng director si Mo Hai kung alam ba raw nito ang parusa na maaari nitong matanggap. Nanlumo naman si Mo Hai sa mga sinabi ng direktor, napapaisip siya kung paano nga raw siya humantong sa ganoong sitwasyon.
Para na nga raw siyang namatay dahil mapapalagay siya sa Sky Prison nang dahil sa tindi ng nagawa niyang krimen, narinig nga raw niya na parang malaimpyerno ang makulong doon. Sa takot ni Mohai na sa kanya maisisi ang lahat ay nagsalita na rin ito. Sinabi niya kay Director Du Ching na hindi raw talaga siya ang may gusto na hulihin si Hitan at ang mga kagrupo nito. Ginawa niya lang daw ito dahil sa napag-utusan siya ni Instructor Zhang Pan. Agad namang umalma si Instructor Zhang Pan at sinabi na nagsisinungaling lang daw si Mohai, huwag nga raw siya nitong baliktarin dahil ito raw ang humingi ng tulong sa kanya. Nagpatuloy sa paninisi ang dalawa kaya doon na napagtanto ng mga tao na nanunood na parehas daw pala ang mga itong may kasalanan. Magkasabwat nga raw pala ang mga ito sa balak ng mga itong pagdakip sa grupo ni Hitan. At dahil sa mismong dila na nila nagmula ang katotohanan, hindi na nakatanggi pa ang dalawa na wala silang kasalanan. Dinakip na sila ng mga tauhan ni Director Du Ching para maumpisahan na ang pagpapaamin at pag-iimbestiga sa mga ito. Naisip ng ating bida na nararapat nga lang daw si Director Du Ching na mamahala sa elite training camp. Nagawa nga raw nitong mapaamin sina Mohai at Instructor Zhang Pan gamit lamang ang ilang piling pananalita. Hindi na nga raw nakakapagtaka kung bakit sinabi sa kanya ng Heavenly Sword na kailangan niya itong makuha sa kanilang panig kung gusto nilang sirain ang masamang plano na binubuo ng kabilang paksyon. Matapos ang nangyaring kaguluhan ay tinawag naman ni Director Du Ching ang atensyon ng lahat dahil may sasabihin daw siyang anunsyo. Inaanunsyo niya nga raw na may 3 nakapasa sa kanilang War God Preparation Exam, ito nga raw ay sina Zhu Liao, Ding Yiying at ang nakakuha ng pinakamataas na puntos sa lahat ng exam, na si Zhou Fan. Sinabi rin ni Director Du Ching na ang ating bida raw ang pinakabatang War God reserved ng kanilang Mercenary Association. Nagulat naman ang lahat dahil ang 3 ito raw pala ang mga nakapasa sa War God Preparation Exam, napakababata pa nga raw ng mga ito. Lalong-lalo na nga raw ang binata na nagngangalang Zhou Fan, sa itsura nga raw nito ay mukhang wala pa itong 20 taon. Ito na nga raw ang pinakabatang War God Reserve sa buong kasaysayan at ang nakakuha ng pinakamataas na puntos sa lahat ng exam ng kanilang Mercenary Association. Isa nga raw itong namumukod tanging genius, talagang iba't iba nga raw ang taglay na talento ng bawat isa. Naisip ng isang lalaki na si Zhou Fan nga raw ang may kasalanan kung bakit nahuli si Instructor Zhang Pan, maghanda nga raw ito dahil babalikan din nila ito. Pinuri ni Dong Se si Zhou Fan dahil ito nga raw ang nakakuha ng pinakamataas na puntos sa lahat ng naganap na War God Preparation Exam. Sinabi naman ni Xiang Han na napakahusay nga raw ng ating bida, nagawa nga raw nitong makapasa sa War God Preparation Exam kahit na binalak itong patayin ng walang hiyang estudyante ni Zhang Pan. Bumati rin si Hitan at sinabi kay Zhou Fan na sa wakas nga raw ay nalagay na ito sa nararapat niyang katayuan. Ang mga malalakas at mabubuting tao nga raw na gaya ni Zhou Fan ang mga dapat na pinupuri at pinapansin ng iba. Sa gitna ng mga papuri at pagbati na natatanggap ng ating bida ay bigla nitong tinawag ang atensyon ng lahat. Sinabi ni Zhou Fan na napasama lang daw siya sa grupo ni Hitan nang dahil sa nagkulang ang mga ito ng isang miyembro, matagal na rin daw silang magkaibigan ni Hitan kaya tinulungan niya ito at sumali siya sa grupo na kinabibilangan nito. Pero noong una ay inilihim niya lang daw ang totoo niyang lakas, sa kanya lang daw ito inilabas noong pagtangkaan na silang patayin ng walang hiyang si Kung Zhu. Kung wala naman daw nangyaring ganoong aberya ay kayang-kaya naman daw tapusin ng grupo ni Hitan ang kinuha ng mga itong misyon. Natuwa naman ang 3 sa ginagawang pagsasalita ni Zhou Fan, ngayon pa nga lang daw ay nililinaw na agad nito sa lahat na hindi lang sila nagpabuhat. Naintindihan agad ng iba ang ibig ipahiwatig ni Zhou Fan, mga magkakakampi nga raw sila sa loob ng Mercenary Association kaya hindi nila kailangang lumayo at pagdudahan ang isa't isa. Sa oras nga raw ng pangangailangan ay sila-sila rin lang ang magtutulungan. Napawi ang inggit na nararamdaman ng iba noong maisip nila na hindi naman daw talaga sila magkakalaban, lahat nga raw sila ay magkakakampi sa loob ng Mercenary Association. Naisip ni Director Du Ching na layo niya rin daw na patibayin ang samahan ng lahat noong tumungtong siya sa lugar na ito. Hindi niya raw akalain na magagawa na agad ito ni Zhou Fan bago pa niya ito magawa. Ngayon nga raw ay hindi na niya kailangang magsalita dahil nagkakaisa na ang mga ito. Pinagpatuloy na ulit ng mga nasa paligid ang pagpuri kay Zhou Fan, tinawag nila itong genius, pogi, gwapo, at ang ilan pa nga sa mga dalaga ay pabirong sinabi na anakan daw sila ng ating bida. Nang hinayang din ng iba dahil napakabata pa raw ni Zhou Fan,
Sa kasalukuyan nga raw nitong lakas ay hindi pa nito makakayang pumunta sa lugar na iyon. Sinabi ng isang nanunood na lalaki na hindi niya raw inasahan na may lalabas na namang ganoong kahusay na genius sa paksyon ng Mercenary Association President. Maaari nga raw itong maging isang malaking banta para sa kanila kapag hinayaan lang nila ito. Dapat nga raw ay naililigpit na nila ito bago pa ito tuluyang lumakas at maging sagabal sa kanilang mga pinaplano.